Okay, sa prayer of three, ito po ang isa sa matinding consolidator. Ito po yung cell leader na kung saan hindi pumapayag na ang kanyang inaalagaan sa cell group ay magkaroon ng 60 devotion. Ayan ba? Hindi papayag na mag-EGR yung kanyang cell group nang walang 60 days devotion. Walang paktaw. So, yan po, siya po ay nag-aaral sa Fatima College sa Valenzuela. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, talagang paggabi pupunta yan sa office, Pastor, ano po ba yung gagawin? Alam niyo po ba, dahil meron siyang 2 delegate sa encounter ngayon, alam niyo po, inire-ready niya na. At nag-ipon po siya ng mga bote-bote, at yung bote-bote po na yon, meron silang parang, ano ba yung fasting, para kuwan. So makabuo sila ng pang-registration. Kasi ayaw po namin sa encounter yung libre. Ayaw din po namin yung sponsor. Kasi po, napansin po namin yung mga inisponsoran sa EGR, sila yung unang-unang nawawala. Pero yung kapag naalagaan mo at sila yung talagang nagpursige, sila ang nananatili. Okay po? So ito po, napakatindi po nitong consolidator. Okay, and then next, ito naman pong, ayan, ito po si Jay, yung kanina, yung kanyang, habang nagde-devotion siya, sinishare niya lang. Hindi niya gusto intention na i-share yung devotion. Ang intention niya, yung pagpapalang tinanggap niya doon habang siya nagde-devotion. So naku-curious ngayon yung mga kaibigan niya, ano ba yung devotion na yan? Yung devotion kasi, pag nagbasa ka ng Bible, yung merong kurot sa puso. Natawa ako na binanggit niyang kurot sa puso. Binanggit nga. Sabi ko gano'n. Abay, totoo naman pala. Pagkatapos to, yung 4 na nandoon, delegates po yun. Mga pinag-pray po yan. Yung nasa gitna, yung bata po, nakapag-encounter na yan, pero dahil naging pasaway, pinaulit ko po. Pinaulit ko siya. Sabi ko, hindi pa pwede, pasaway eh. So ayaw dumaan sa journey, di umaati ng cell, naging inasira ang pag-aaral niya. Sabi ko, alam mo, aayos ka kapag naka-encounter ka uli kay God. Kasi natulog ka lang nung nakarang encounter. Kasi maliw yung aming sistema noon eh. Walang proper consolidation. Yung bang gusto lamang namin may mapa-attend sa EGR. Ang EGR po namin ay patungkol sa delegates. No? Kaya may EGR kasi may delegates. Kaya may delegates kasi may EGR. Parang ganun lang po. So, inulit ko, sabi ko, encounter ka. Alam niyo, nung una, nag-testimony siya, masama daw ang loob niya. Pero nung nag-testimony siya, grabe, iyak po ng iyak. So, and then yung isa naman po, si, ano pangalan nito? Nakalimutan ko pa siya. Basta po, si Nico. Ganun din. Okay, so, talagang, iba. Ito naman po si, ang pangalan nito, si Justin. Si Justin. No, yan naman po pinag-pray of trading po yan ng kanyang cell leader na si John. At talagang palamura po yan. Sa Facebook, talagang puro mura lumalabas dyan. And then yung kanyang kaibigan na si John, palamura din yun. Kaya lang na-curious siya, bakit nabago tong taon to? Simula pagkabata, na alam ko to eh. Pero nabago. So, siya ang number 1 na nagpe-persecute doon sa primary ko. Pero na-curious siya. Ay, ang ginawa namin, pinag-pray namin. Siya rin yung tao na sinasabi ko na yung nabigla. Sabi ko, pag-pray mo. Siya yung nakaganon. So siya po yung nakakaranas ngayon. At ito po, sa kanyang devotion, meron din siyang karanasan na tuwing umaga, talaga nagde-devotion, napapansin daw ng tatay niya. Sabi daw ng tatay niya ngayon, saan ka ba nagpupunta? Sa church. May pa-church ka pa ngayon. Sabi gano'n ng tatay niya sa kanya. Di yung mga sumunod daw na araw. Ba't ba nagsasarado ka ng pintuan pag umaga anong ginagawa mo? Wala naman akong ginagawang masama eh. Sige. Eto ngayon. Isang araw daw, hindi niya nailak yung pinto. Nakita siya, nagde-devotion. Nasilip niyang gano'n, nakatingin sa kanya. Umalis na yung tatay niya. Nung minsan daw, naglilinis yung tatay niya, ginano yata yung basta doon sa lamesa. Nalaglag yung Bible. Ano yan? Bible yan Sabi ng tatay niya gano'n. Tapos naglo-long sleep ka na rin ngayon. Baka bukas, hinahati mo na buhok mo. Ginaganon daw siya. No? Minsan naman, yung kanyang cell group, dumalaw dun sa kanilang bahay.
sakto, yung lola nandun yung lola. Sabi daw ng lola, sino yung mga kasama mo? Kasamahan ko po sa church yan, sabi niya ganun. Bumati naman yung mga kabataan. Sabi niya, teka, ano ba yung ano nyo, yung kwan, hindi masabi. Sabi niya, ano ba yung lola, adhikain? Sabi niya ganun. Hindi, yung pangalan. Gcom, sabi niya ganun. Gcom, nako. Ano yan, mga susunod yan, binabasa-basahan ka na yan. Susunod, binabasag mo na yung puon natin. Ginaganon daw siya, binabasag na daw yung puon. Lola naman, ba't ko naman gagawin yun? Kumbaga parang yung mga testimony niya talagang nakakaranas siya ng persecution. Pero dahil dumadaan po siya ngayon sa post-encounter, matatag po sila. Ang tatay ko naman po, ito, ang nanay ko, ito. Then mga kapatid ko po, ayan. Ako lang po ang uniko iho sa aming pamilya. Okay? So, ang tatay ko po ay resulta din po ng prayer of 3. Okay ho? So, sa magkakapatid ho, ako lang ang pinakagwapo sa lahat. Wala nang iba. So, mga consolidator, ito po yung ate ko, teacher. Siya po, inaabot niya ang mga kapwa niya teacher. Last two encounter po namin, may mga delegates po kaming teacher. So nito pong last, meron kaming 2 teacher at ngayon po ay dumadaan sila sa post-encounter. So nakatutuwa po kasi ang kapatid ko dati ayaw na ayaw, busy person, syempre mga professional sila eh. Paano mo naman i-istorbohin ang buhay nila, no? Sila na nga ang taga-provide sa simbahan, i-istorbohin mo pa. Di ba? Pero hindi mga kapatid, sabi nila, pag hindi ko pala natutunan to, kulang ang pagiging Kristiyano ko. Kasi po, bakit? Discipleship eh. So ito po, ang nanay ko, ang kanilang cell leader, isa po ang mga kapatid ko sa 12 ng nanay ko, and then ito, teacher, and then yung bunsong nakapula, yan naman po ay dumadaan sa post-encounter ngayon. Okay? So, ang tatay ko naman, hindi siya nakapag-post-encounter nung nakaraan, pero alam niyo yun, resulta po siya ng prayer of 3. Ibang-iba po ang atmosphere namin sa pamilya. Ito naman pong nasa gitna at yung nakapula ay magkapatid po yan. Napakatindi po ng kanilang testimony. Kaya to the point na ngayon po, ang tatay na nila ang kasama nila sa church. Surprise po ako, 2 Sundays na po. And then ito naman, isang nasa kaliwa, ay ito po yung inakay nung nakapula, inalagaan, pinag-pray of 3, ngayon napaatid po sa encounter. At ngayon po, napaka-active. Text ng text sa akin, Pastor, salamat po sa napakagandang lesson ng post-encounter lesson number 1. Talaga kasi last Sunday kami nag-start ng post, tatapos lang ang EGR. So, magkapatid na consolidator. And then, ito po yung aming post-encounter nung nakaraan. So, yung mga delegates po namin, so sila po ang dumadaan. Now, ito pong isa, ito naman po yung nasa Nueva Ecija. Kasi after, pinag-pray of 3 din po namin siya. Nagbakasyon po kasi sa May Kawayan, so hindi po namin pinauwi. Kasi nandun siya sa period of process na gusto namin siyang mapaatin nga sa encounter. So, nasama siya sa cell, nasama siya sa church, nagde-devotion, nagpe-pray. At alam niyo po, napansin namin, habang pinagpe-pray po namin ang mga kaluluwa at piniprepare mo siya sa encounter, nagkakaroon po ng manifestation ang demonyo. Totoo po yun. Hindi po ilang beses na talagang minsan may magpapakita harap-harapan sa mga demonyo. Yung masamang espiritu, yung mata, nakakatakot. Meron pong isang kabataan, ayaw pumunta ng bahay nila kasi may nagpakita sa kanya, ginugulo siya. So isang bagay na napansin ko, ang mga kabataan, ang mga kaluluwa na talagang inilalapit natin yung mga nagsisiw, lalo yung papasok pa lang sa encounter, ay grabe, ginugulo po ng diablo. Nagugulat po ako yung mga manifestation. Sabi ko, wow. Now, eto naman po, hindi siya nakapag-post encounter, nag-aalala ako. Sabi ko, sayang eh. Anyway, babalik naman siya. Kaya lang sabi ko, sayang. Hindi nakakapag-sell, hindi nakaka-attend ng church. Ang ginawa ko po, pinuntahan ko sa Nueva Ecija. So last Thursday, Friday, pumunta ako ng Nueva Ecija, uwi po ako bali Sabado na ng gabi ako nakauwi. So, pinuntahan ko po siya para ihanap ng simbahan, plus, sinel group ko po siya, tinuruan ko mag-devotion para maituloy niya yung devotion niya. Pangatlo, sinikap ko po na yung at least 3 lesson ng post-encounter, inuna ko sa kanya talaga.
So, kasi po, ang post-encounter ay paano ka magiging firm sa iyong desisyon. Yun po yung una eh. Kaya paano mo haharapin yung sanlibutan, yung pressure. Kasi biruin nyo, nung habang pinagpe-pray of three namin siya, meron silang grupo dyan sa Nueva Ecija, ang tawag nila ay wasalak. Walang sawa sa alak. Ganun, talagang araw-araw po yun. Yun daw ang kanilang gawain. Talagang sira ng pamilya, sa pamilya, talagang alas 3, alas 4 ng madaling araw uuwi, lasing, bangag, no? So talagang ano sila, yung sa alak, sugapa ba yun? Okay. Now, pagdating doon, nung habang nandun siya sa office, sa may kawayan, may mga nagte-text sa kanya, bakit nandiyan ka na, hindi ka na umuwi dito? Sabi, ang mga text niya, hindi, binago na ako ng Panginoon, dito na ako sa Panginoon. Di siyempre nasasaktan yung ibang mga kaibigan, bakit kami hindi binago? Parang ganoon, ganyan-ganyan. Hanggang sa tinatawagan siya at naninibago. So ang tawag sa kanya, sabi nga, sige nga, magmura ka, isa lang siya lang, magmura ka. Kinaganon daw siya, siya naman, parang sabi niya, hindi ko na, parang hindi naman dahil hindi kaya, pero parang hindi niya magawang magmura na. Kasi nga yung talagang salita ng Diyos, no, yun na yung lifestyle niya, dahil inaalagaan nga siya sa cell. Pagkatapos, after ng EGR, encounter, umuwi po siya ng Nueva Ecija kasi darating yung ate niya from abroad. So, andun siya ngayon, tapos may tutulungan niya yung pamilya niya na may aayusin dun sa bahay nila. Now, nung nandun na siya, nakita niya na uli mga barkada niya, niyayaya siyang uminom, so ayaw niya. So, nagtatampo sa kanya, yung isa sabi sa kanya, sige nga, para mas personal, ngayon ka magmura. Sige, magmura ka, isa lang. Talagang pinepersa daw siya magmura. Kumbaga para siguro, gusto nilang tingnan, nabago na ba to? Ano bang tono ng mura nito ngayon? So, yan po yung kanyang pinagdaraanan. And then, okay, wala na po. So, ito po yung mga karanasan dahil hindi po naka-highlight dito mga kapatid yung encounter, hindi rin po naka-highlight dito mga kapatid ang isa, kundi ang naka-highlight po dito isang gawaing pagdidisipulo. No, ito po yung isang gawaing pagdidisipulo, hindi isang activity lamang. Now, ang prayer of three, what is prayer of three? Okay, what is prayer of three? The prayer of three is a simple tool for personal evangelism. It combines intercessory prayer with direct personal evangelism. Okay? So, malinaw po yan. In prayer of three, you and two prayer partners will agree in prayer for a selected group of lost souls. In prayer, you will call out to God for their souls, bind the hand of the enemy, and release God's grace into the life of those you are trying to reach. Okay? Now, sa isang ministry, simbahan, no? Ang prayer of three po ay programa ito ng cell group. Okay? Bakit po? Dahil magkakaroon tayo ng tinatawag na evangelism, magwiwin tayo ng kaluluwa, it is a group effort. It is a team effort. Ito po ay magmula sa pastor, ang kanyang 12, sila po ang nag-iisip nito sa church, hindi yung kanya-kanya. Hindi po kanya-kanya. So ngayon, itong primary na ito, ang ginagawa niya, nagpe-prepare sila, okay? Then sa office naman, nagpe-prepare naman kami ng mga paperwork, everything, yung mga database, no? So inaayos po namin yon. Now, pagkatapos, magkakaroon kami ng mga preparation, value setting, at saka magkakaroon kami ng enlisting, yung mga pangalan. So yung itong last batch na karanasan po namin, ito po ay series kasi po every Thursday napagkalooban tayo ng Panginoon na makapag-share patungkol sa mga ganito. So kahit sa maikling testimony, nababanggit ko. So nung nakaraan po, sa prayer of three namin, may mga kaluluwa po kami na talagang, so in-enlist na po namin sila, nakalista sila. Ang payo ko dun sa isa, sabi ko, huwag niyo munang pupuntahan. Wala kayong gagawing koneksyon, basta 1 month, we will pray for them.
Eto na ngayon. Isa sa ipinanalangin ng aking nanay, naka-line up sa kanya, ay ang tatay ko. At ang pamilya. Yung hipag ba? Basta parang gano'n. Hipag, basta yung kabila, yung tito ko, tita ko, at yung pinsan. Alam niyo po, ngayon, dahil naipag-pray na, umaaten na po yung pamilya na napakatagal namin inayari, hindi po namin maaya. Pero sorpresa po kami, ngayon po ay weekly na pong umaaten yung tita ko at yung tito ko paminsan-minsan lang, pero hindi pa sila nakapag-encounter. Pero ang point, na ipanalangin namin, nakasama sa harvest event, tumanggap sa Panginoon. Okay? So ngayon po, nakita namin na karanasan namin. So teka, ito pala muna. Okay? So ito yung itsura nun. Pagkakasunduan niyo yun, and then you will just pray. As a team. Okay? Siyempre, doon naman sa cell group, pwedeng kayong dalawa, o kayong tatlo tayong lahat. Okay? Basta ang point, each may pinagpe-pray na tiga-tigatlong kaluluwa. Next. You will make a personal contact. Pagkatapos po ng 1-month prayer, magkakaroon ng personal contact with the people you have targeted. You will be God's messenger, bringing the gospel of Jesus to these people. You will see new lives come to Jesus Christ. Okay? So, ito yung pamamaraan, no? Sa ganitong sistema, tumatakbo, nangyayari ang prayer of 3. Okay po? Now, bago tayo magtuloy, nung kami po ay nag-prayer of 3, ang laki pong katanungan sa isip ko, sabi ko, ano ba yan? Sana kulang na lang sabihin ko eh. Sana naman ang ipagpe-pray natin yung sigurado nating alam nating sasama. Dahil gano'n, no? Kumbaga pa, siyempre, nasa isip ko rin yung encounter na maisama mo sila, pero kaya nga ipagpe-pray eh. Hindi ko na binitawan yung words na hindi ako nag-declare ng ganong words kasi alam ko na there is power in declaration. Sige, hayaan ko na ipag-pray ng nanay ko yan. Total, siya naman ang magpe-pray. Alam niyo, isang malaking patotoo sa akin na talagang na-rebuke po ako noon dahil ang nangyaring resulta, yung mga tita ko talagang umaattend na nga ngayon. Kasi siyempre, kilala mo yung pamilya mo eh. Yung alam mong lalaroin ka lang yan, pagbibigyan ka lang yan, parang ganun. Pero hindi po. Nagulat ako may kapangyarihan ng panalangin. At meron pa po siyang isang pinagpe-pray na sabi niya, paano ko kaya ito ipagpe-pray? Sabi niya, lagi ikato nga busy. Sabi niya, hindi mahirap hagilapin ito. Sa kapupuntahan mo, minsan gabing-gabi ng masyadong ganyan. Pero okay lang, sige, basta pag-pray. Nagulat siya nung first week, pinagpe-pray. Bumili siya ng ulam ng umaga. Nakasalubong niya, naglalakad. At sabi niya, Mare, kamusta ka na? Kamusta ka na rin? Sabi niya gano'n. Sabi niya, Mare, isang pasyal ka naman sa bahay. Sabi sa kanya. Kaya alam niyo, tuwang-tuwa sa kasi every week, nagkakaroon kami ng testimony. Nagkikita-kita kami para pag-usapan yung mga development habang nagpe-pray kami. Ako naman, yung unang ipinanalangin ko ngayon, sabi ko, okay, ito yung mga pangalan. Basta, parang nanggigigil akong puntahan, magparamdam, pero hindi, dapat pray muna. Pray kami. Yung isa sabi ko, naku, malapit na. Magkakaroon na yung ika-third week. Sabi ko, wala pa akong contact sa kanya, matatapos na yung 1 month. Paano kaya yun? Habang nagtuturo ako nung yung second service namin, eto na, sabi ko, ganyan. May nag-text. Nagulat ako, yung number, walang pangalan. Nakalagay, sabi niya, Pastor, si Kelvin po ito, number ko ito. Sabi ko, siya pa ang nabigay, wala nga akong number. Yun yung kinakwento ni DS. Kaya nagugulat po ako. Kasi naipag-pray eh. Alam niyo, ang daming sitwasyon na dahil ipinag-pray, napakagaan. Now, ang tanong ko, ano ang sikreto sa pananalangin? Bakit ang mga kaluluwa, pag inangkin mo sa Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin, nagwawagi tayo? Okay? So, ito po yung ating titingnan. Upang, kasi noon, pag sinabing prayer of 3, nung nadinig ko po yan, sinunggaban ko agad yung materials. At ginawa agad namin, wa-epic. Wala pong nangyari. No? Pero nung inunawa ko itong mabuti, naintindihan ko siya, talagang paulit-ulit ko po siyang inunawa, binasa. Then sabi ko, Panginoon, hindi lang pala basta ganun yun. Hindi lang pala basta ganun. Okay? So,
Now, tingnan po natin kung paano ito tumatakbo. Teka po, gusto ko rin ipakita bago po ito, no? So, first week, nagkaroon po kami nung tinatawag na orientation. Preparation po to para sa Prayer of Three. 1 month preparation. Nagkaroon kami nung tinatawag na parang rally. Ano ang tawag doon? Yung empowerment. Okay. Week of empowerment. Para bago sila mag-pray, naiintindihan po nila yung mangyayaring Prayer of Three. Okay? Hindi lang basta sumugot, nag-pray, nag-enlist ng 3, nag-pray na. Now, ito po yung topic na pang-prepare, preparation week. Okay? How does it work? In the life of Daniel, so, carry the lost in our heart. Carry the lost person in our heart. Okay, makikita natin in Daniel, so I turned to the Lord God and pleaded with Him in prayer and petition, in fasting and in sackcloth and ashes. So makikita natin na yung panalangin, naging bahagi ito ng buhay ni Daniel kung susundan po natin. And then, paano din tumatakbo ang prayer of three? Habang nananalangin, okay, bahagi yung confess the sins of others, of other people as if they were yours. Anong ibig sabihin nito? Yung parang, yung passion mo. Yung hindi, yung kasalanan na kasalanan nila yun eh. Pero alam mo yung ramdam mo, Lord, kailangan ka ng mga taong ito. Yung aangkinin mo talaga yun. Okay? Daniel 9:5, we have sinned and done wrong. We have been wicked and have rebelled. We have turned away from your commands and lost. Okay? Pagkatapos po niyan, seek God's mercy. Daniel chapter 9:18. Now, ito pong mga sunod-sunod po na ito, ay napag-uusapan po namin ito during the preparation. Na, kasi, bago kami sumabak sa prayer, kailangan kumbinsido. Kumbinsido kami na kapag pinag-pray namin ito, walang hindi tatanggap kay Lord, 100%. So, ganun po ang aming pananampalataya. Okay, ano yan? Seek God's mercy. Give ear, O God, and hear. Open your eyes and see the desolation of the city that bears your name. We do not make requests of you because we are righteous, but because of your great mercy. So, dito, tinuturuan, ipinapakita na ano ba ang basihan ng gagawing pananalangin. Okay, bago mag-prayer of three. And then, saka mag-engage sa battle. Okay, engage in battle in the spiritual realm by your persistence. So, makikita natin sa buhay ni Daniel, okay, na ito'y naging lifestyle para makapagwagi. Okay, then he continued, do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me, because I was detained there with the king of Persia. So una, mag-pray, inalam mo mabuti, yung kung bakit ka magpe-pray, at pagkatapos noon, saka kasusugod. So dito nanggaling mga kapatid na bago tayo mag-win, bago tayo gumawa ng connection sa tao, ano ang kailangan natin gawin? Manalangin. Okay? So, now, after 30 days of prayer, each person should contacted and God's love shared. The gospel should be shared in a relationship manner, and you may wish to invite them to church or cell group or a special event. Okay, so ito na po yun. After po nung maipanalangin, contact, ayan. So, iniimbitahan mo na sila. So, ang tawag naman namin doon, after na maipag-pray, re-regaluhan sila. Kung nadinig niyo na po yung programa na Bless the City. Diba? Parang ganun po yun, no? Yung principle. Now, sa preparation for winning strategy, okay, ito po yung gagamitin namin sa pag-prepare. Nagkaroon kami ng isang parang rally. Anyway, kami-kami lang naman po yun. Hindi naman rallying marami. No? So,
ito yung unang prinsipyo na dapat malaman. Okay? Letting God cry through us. Okay? In preparation for the winning strategy. Bago ka pumasok doon sa 1 month, kangina, yun yung principle. Dapat alam yon. Okay? Na effective talaga ang prayer of 3. Now, bago mag-prayer of 3, ito po yung parang rally, ito yung preaching na gagawin. Letting God cry through us. Ngayon po, merong sinabi sa Bible na yung in Ezekiel, yung sabi doon sa Ezekiel chapter 37, pwede pa bang mabuhay ang mga kalansay na ito? Kumbaga, parang ang ating Panginoon pala, kada titingin sa ating paligid, meron siyang pagnanasa na ang mga kalansay na ito ay mabuhay. At nung tinanong niya si Ezekiel, sabi niya, parang tinatanong niya, alam mo, itong mga kalansay na ito, pwede pa itong mabuhay? Ang point dito, kung tayo tinatanong, papayag ka bang umiyak ang Diyos sa pamamagitan mo? Okay? Letting God cry through us. Kaya lang kung minsan, ang sabi, di ba, doon sa Ezekiel 37 verse 1, nakalagay doon, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at dinala ako ng kanyang espiritu sa lambak ng puno ng kalansay. Di ba? Kung wala tayong presensya ng Diyos at tinanong tayo, parang ganito yan anak, yan bang mga kalansay sa paligid na yan, mabubuhay pa ba yan? Kung wala tayong presensya ng Diyos at ang meron lang tayo pera, o kaya matalinong tao tayo, parang yung may-ari ng Apple, sino ba yon? Yung namatay, si Steve Jobs, no? Siguro kung siya ang tinanong, Steve Jobs, yung mga kalansay na ito, pwede pa bang mabuhay? Mabubuhay yan, may gadget ako dyan No? Siguro pwedeng gano'n ang isagot niya, no? Pero ito naman siguro, pag ang tatanungin, mayaman, ito bang mga kalansay na ito pwedeng mabuhay? Siguro sagot ng mayaman, marami tayong resources. Marami tayong koneksyon, mapapakain natin lahat ng yan. May po-provide natin ang pangangailangan nila. Pero makita natin, ang naging sagot, ang naging sagot ni Ezekiel, kayo lang po ang nakakaalam. Isang sagot ng merong pagpapakumbaba. Bakit? Sapagkat may presensya siya ng Panginoon. Ginagabayan ng banal na Espiritu. Okay? So, ibig sabihin, then ano ang nangyari? Ang sabi ng Panginoon, prophesy. Magpahayag ka. Magpahayag ka. So, kailangan payagan natin, ang Diyos ay umiiyak. Ang Diyos ay nalulungkot kahit na itong mga kalansay na ito, magaganda ang suot, mabango, no? Naka-necktie pang mamahalin, 3,000 pesos, no? Kahit naka-Amerikana, kahit nakasakyan sa napakagandang sasakyan, basta yan ay kalansay sa harapan ng Panginoon, umiiyak ang Diyos dyan. So sa pananalangin sa prayer of 3, sinasabi natin, hayaan ko bang umiyak ang Diyos sa pamamagitan ng buhay ko? Kaya tayo papasok sa prayer of 3, hindi para makawin ang kaluluwa, kundi papayagan natin na umiyak ang Diyos kasama natin. Letting God cry through us. Okay? And then, pangalawa po na idinidiscuss natin is, why is persevering faith so important? Why persevering faith is so important? Bakit po? Kasi, pag wala po tayong persevering faith, ang gagawin lamang po nating panalangin, alam niyo yung mga madalian. Halimbawa po, hindi ko na i-transfer kasi medyo po sa oras. May picture po ako dyan, yung picture namin sa office. So, naka-enlisting po kami ngayon ng prayer of 3. So, nandun nakalista po yun. So far po, parang parang nasa 10, 14. So parang nasa 30 na po yung delegates. And then eto po ngayon, habang pinagpe-pray po namin sila, napansin namin yung mga una naming prayer of 3, ganito Then nakalista ngayon, ang dami, Ang dami. Wow! Tapos, binigyan nung isa, binigay sa akin. Talagang daming pangalan nito Di ang ginawa ko ngayon, kasi ang dami, Lord, sa pangalan ni Jesus, lahat yan maligtas sa pangalan ni Jesus. Amen.
tapos ang panalangin. Bakit? Kasi wala akong persevering faith Therefore, tatama rin ako sa mahabang panalanginan. Hindi man lang pumasok sa isip ko na maraming pwedeng gumambala sa kaluluwang ito. Marami ang pera ay pwedeng makagambala. Pero sa pananalangin, nandoon lahat talagang i-assault natin ang gawa ng kaaway, aarestuhin natin ang gawa nila para itong mga taong to talagang makatanggap kay Lord. Paano kung tamad tayo? Wala na tayong pakialam. Kaya mo sila pinagpe-pray dahil gusto mo lang madagdag sa loob ng church. Well, sa kauna-unahan pa lang, wala na tayong pakialam sa pinagdadaanan nila. Bakit? Hindi nga natin maipag-pray ang pamilya. Aanahin pa natin ang prayer of three kung tamad-tamad din tayong manalangin. Minsan po gano'n, no? Yung unang prayer of three namin, nakapaskil po yun doon sa opisina, yung mga kartulina, toing, talagang gano'n. Sabi ko, sa pangalan ng Jesus, maligtas lahat ng iyan. Nagmensahe ngayon sa mensahe ng isang nating pastor, sabi ko, talagang nakita ko yung kanyang passion, tindi. Pastor Perdi, ang tinding manalangin. Sabi ko, senior pastor to, malaki na yung simbahan niya, pero hindi kumukupas ang panalangin. Sabi ko, Panginoon, no wonder na iniaangat mo ang mga ministry ng mga pastor na ito sapagkat lutang ang panalangin sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, simula po nung tinuro po namin ito, kasi pag wala tayong persevering faith, hindi tayo tatagal Pwede, shortcut natin yung prayer, pero hindi tayo yung sporadically, siguro magpe-pray tayo ng paunti-unti, pero yung talagang pangmatagalan, wala Lalahatin na lang natin. Lord, maging ang aming bansa, kayo na po bahala, Lord. Hindi natin mabanggit. Hindi dahil hindi mabanggit, siguro tinatamad. So, disiplina. So, ibig sabihin, kailangan natin ng persevering faith. Alam niyo, may sinabi sa Bible, di ba? Kapag daw meron kang kapitbahay na gabing-gabi, kakatok sa'yo. Di ba? Natatandaan niyo po yung verse na yun, di ba? Sa sobrang kakulitan, ano ang gagawin ng may-ari ng bahay? Siyempre, babangon ka na. Kulit-kulit Alam niyo po mga kapatid, ang unang-unang nabubuhay kapag tayo ay nagkaroon ng persevering prayer ay tayo mismo. Ang nagiging effective ang ating panalangin. Okay? So mga kapatid, kailangan ng persevering faith. So ganun din, doon sa lahat ng ipapanalangin, maging matyaga. Bili mo 1 month tayong magpe-pray, tapos wala kang tiyaga. Di ba? So, depende pa ho ang usapan nun. Now, God can turn our weakness into strength. Naalala po natin itong si Abraham, nabansagan po siyang ama ng pananampalataya. Di ba? Kaya lang, kung kikwentahin natin ang taon, araw at buwan, teka, ano ang mas matagal? Yung panong siya nanampalataya o yung panong hindi siya nanampalataya nung siya pangako ang magkakaanak? Di ba? Dahil sa kanyang pag-aalinlangan, kaya nga ipinanganak si Ismael. Kaya nagkaroon ng Hagar. Si Hagar, tama si Hagar po yun, ano? Okay, si Hagar. Tapos nagkaanak ng Ismael. Bakit? Nainip Pero bakit nabansagan siyang ama ng pananampalataya? Sapagkat after na nung tinugon, tumindi ang kanyang pananalig. Anong ibig sabihin? Minsan natatakot tayo, wala tayong pananampalataya. Parang ako yung na-review ko. Sabi ko, hindi naman, siyempre maging practical tayo, ipapanalangin natin yung alam nyo ng sigurado. Pero ang totoo pala, ang sinasabi ko pala, hindi na pala natin kailangan manalangin, yung sigurado na lang ang kunin natin. Hindi ko nabantayan yung espiritu ko that time. Pero totoo mga kapatid, that yung lahat ng kahinaan natin, basta nanalangin tayo, nagpatuloy tayo, yung kahinaan na yun, papalitan ng Lord ng kalakasan. Hindi tayo marunong mag-win, hindi tayo sanay sa mga sistema, hindi tayo magaling na kung ano man na eloquent magsalita. But I believe,
Dahil yung pananampalataya, naniwala tayo. Wow, God can turn our weakness into strength. Ito po yung minomotivate natin sa tao bago pumasok ng prayer of 3. Halimbawa, naka-enlist na po yung mga pangalan, nakalista na. Ito ang sinasabi. So magkakaroon ng anong tinatawag natin dito, yung ng motivation, magpe-pray sabay-sabay, okay? Now, pag natapos po yan, expected na po na napakataas na ng intensity ng mga mananalangin. Kumbaga, inaapuyan mo na yung puwet, parang gano'n. No? Parang sinilaban mo na sila. Manunugot na agad yun eh. No? Pero naranasan po namin na dito pa lang nanunugot na. Meron pong mga nanugot agad. Pero mo, preparation pa lang, nanugot na. Pero positive ang resulta. So nagkakatuwa po kami. Now, week 1, okay, ito na po yung first week. Nakalista na po yung mga pangalan, nakapost, magkikita-kita kami, and then aawit kami. Kantahan po kami, wala kami ginawa kundi kantahan lang. Worship you, God, worship you, Lord, worship you, Jesus. Talagang pag nandun po kami sa office, talagang, Lord, hallelujah, we worship you, Father God. Alam niyo kung alas 5 ang aming panalangin, minsan nagulat ako yung mga Muslim. Naku po, alas 4 pa lang. Sabi ko, mas maaga pa pala sila. Sabi ko, kakahiya naman. Pero sabi ko, kahit na, kung sa lugar na ito, sila ang umaalingaw pag umaga, may kasalit na sila pag alas 5, mga mananampalataya na. Kung ano ang inihasik nila, babawiin namin. Ganun po nangyayari. Now, sa first week, pagkatapos namin sumamba, talaga ang pagsamba namin, focus lang kami. Minsan, tumatagal kami 1 oras, kalahating oras, 40 minutes, tuloy-tuloy lang po yun. And then, pag-uusapan na po itong tinatawag na faith and God's saving grace. Bago kami mag-pray, pag-uusapan po namin ito. Faith and God's saving grace. Now, anong kinalaman ito habang nagpe-prayer of 3? Okay? Why? Kasi, faith is of the heart. It is not of the mind. It is not positive thinking. Okay? Iyan po ang pananampalataya. Bakit? Kasi, biriin mo, nasa state tayo ng pananalangin. So, ang kailangan natin dito, pananampalataya. Kasi pag ginamit natin ang isip, naku, baka hindi maligtas yan. Naku, sakit ng ulo yan. Tagal na. Pero, ang pananampalataya is not of the mind. Ano ang sabi dyan? It is not positive thinking. Ano pa? Faith is the assurance. So, pag may pananampalataya ka, may assurance ka na. Pag may pananampalataya ka, anong Tagalog na assurance? Yung sigurado ka na. Ha? Tiyak ka na. Diba? Faith is the assurance. Pero mo, nagpe-pray ka pa lang. Dahil may pananampalataya ka, ligtas na yung pinagpe-pray mo. Pero kung hindi mo gagamitin ang pananampalataya, ang paggaganahin mo isip, naku, nagpe-pray ka pa lang, talagang matigas ang ulo niya. Paano? Ang utak ang gumagana, hindi faith. Hello? Ang sabi ng Bible, kapag may pananampalataya, may katiyakan ka na. So, minomotivate ko yung tao Ganon din sa atin mga kapatid, pagpasok natin sa prayer of 3, pag dinidiscuss natin to, alam niyo, nung binabasa ko po ito 7 beses, bago ko po ito diniscuss, 7 beses ko pong binasa. And then, require ko rin yung mga worker, sabi ko, bago tayo magkita-kita, basahin nyo ito ng 7 beses. Nung minsan nung nakakailang week na tinanong ko, nakakailang beses ka na? Siguro, 5 na. Wala pa nga paano tayo magtatagumpay niyan? Hindi natin nauunawaan. Ito po, the faith is the assurance of what we ask. Faith simply needs to grow. Yan. Okay? So, wag tayong mag-alala. Sapagkat ang pananampalataya ay kailangan nitong lumago. So, ang tanong, paano lalago ang pananampalataya? Faith grows by a revelation of the Word of God. Ibig sabihin, habang pala tayo nananalangin, dapat may kapartner na salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat, kung galang sa atin, hindi natin kayang manampalataya.
Subalit kung andyan ang salita ng Diyos, lumalakas, tumataas ang pananampalataya. Amen mga kapatid? So didiligan natin. Now, paano ngayon natin didiligan? Anong klaseng salita ng Diyos? Now, eto ngayon sunod-sunod. Okay? Tatatadin ngayon. I-discuss itong mga verse na ito. Number 1, God wants all to be saved. 2 Peter chapter 3 and verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Now, ay pambihira. Unang verse pa lang, ito yung mga 10 signposts pointing towards God's saving grace. Now, itong mga bersikulo na ito, nagpapaangat, nagpapalaki ng ating pananampalataya. Amen? Pero mo, binabasa mo pa lang, teka, kalooban to ng Panginoon. Bago ko gustuhin ito, gusto na ni Lord na maligtas ang tao. Kaya yung pinagpe-pray ko, naku, maliligtas talaga yan. Amen? Okay? So, ibig sabihin, sinusugan ako ng salita ng Diyos. Paano kung ayaw nating payagan ng sarili natin, di tayo matyaga? Diba? Next, pangalawang bomba. Bobombahin tayo dapat ng salita ng Diyos para lumago ang pananampalataya. Isaiah 59:1, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor His ear too dull to hear. Wow, God is able to save. Yung akin palang dinadalanginan ay kayang magligtas ng mga pinagpe-pray kong tao. Amen? Kaya ng Diyos. Saan ang galing na naman ang kalakasan? Sa salita ng Diyos. Kung pagagana ni isip, wala na. Simula nung pinanganak yan, ganyan ay mana sa lola niya. Naku, hindi na talaga maliligtas. Isip ang pinagana mo Okay? Hindi salita ng Diyos. Ito naman, ang sabi, salvation is His to give. Ano ang sabi ng Bible? Psalms 3:8, sabay-sabay. 1, 2, ready, begin. Wow! Salvation belongs to the Lord. So, ibig sabihin, wow, ito pala ang gustong ibigay. Therefore, pag nag-pray tayo para sa mga kaluluwang yan, ay grabe, gustong-gustong ibigay ni Lord talaga. Kaya lang, minsan, paano nahingi natin kawali, takure, di ba? Bisikleta, di ba? Mga gano'n, hollow block. Diba? Pero, mga kapatid, kaluluwa. His very name is Savior. His very name is Savior. Ito mo, Matthew 1:21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Wow! Pambihira. Teka, talagang ligtas na talaga. Hindi, meron pang verse. Ang dami. Ibig sabihin, sa prayer of 3, bobombahin ang ating pananampalataya ng salita ng Diyos. Amen? Kaya tumatapang Kaya lang, pag mali ang pananampalataya, halimbawa, kaya mo lang ginagawa gusto mong lumago ang church mo, so sobra yun. No? Kasusugod mo, nangudgod ka doon, tumalikod lalo. Kaya dapat tama no? Now, ito yung word of God, but He said to them, I have food to eat that you know nothing about. God's passion to save. Sabi mo, tinatanong sa kagandahang loob ng kanyang mga alagad, dahil syempre nire-respeto nila ang kanilang master. Naku, pagod na pagod yung master natin. Sige, paghandaan nyo na ng pagkain, kasi kanina pa pagod na pagod. Eto na, naku, matutuwa yan, inalo ko siyang pagkain. Master, kumain na po ba kayo? May pagkain akong hindi nyo alam. Ibig sabihin, mas matindi ang passion niya sa kaluluwa kaysa sa pagkain. Pwede ba natin tingnan yung sikmura natin? Baka mas nalalamang yan. Di ba? His passion, no? Number 2, He was willing to become human to save us. Hindi lang niya gusto, willing siya. Wow! Talagang maliligtas ang kaluluwa. Amen? 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So makikita natin mga kapatid, He was willing to die to save us. Ang daming mga bersikulo mga kapatid. Dito bobombahin po talaga tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Because faith is not of the mind. Okay?
Now, God desires to show mercy. Jesus came to seek and to save the lost. Yan po yung mga verses. And then salvation is the theme of the Bible. Okay? Now, yun po, 10 week, first week, yun po yun. Now, pagkatapos naming basahin ito, ay grabe, alam niyo po, pagkatapos namin i-discuss ang lahat ng ito, nung tumayo kami, Lord, ligtas na sila! Ligtas na sila, Panginoon! Ito yung gusto mo! Ay, grabe! Bakit? Binomba ng salita ng Diyos eh. Alam niyo, kaya no wonder na, alam niyo, tuwang-tuwa po ako sa naging resulta ng encounter kasi, sabi nga ni Justin, sabi niya, Pastor, siguro kung nasama ako sa encounter niyo noon, kasi noon ko pa nadidine, noon pa ako nayayaya, pero hindi ako na-prepare, baka hindi ko nagustuhan. So ito mga kapatid, no, sa week 1, the faith and grace. Then next, second week, removing the veil. Ito na. Sabi daw ng Bible, no, the Bible tells us that there is a veil, may belo nakatakip no, sa mata that keeps unbelievers from clearly seeing the gospel. No, talagang may nakatakip sa mata nila. The word veil is translated from the Greek word kalupsis, which means to hide, cover up, or wrap around. No, yun daw ang kalagayan ng mga mananampalataya, kalupsis. Related to this concept of the veil is the Greek word for revelation, apokalupsis. This word is simply the prefix apo, which means of or away, added to the word kalupsis, apokalupsis. Okay? Ibig sabihin, to remove the veil. 2 Corinthians chapter 4 and verse 4, in whom the God of this world has blinded, no? Tingnan nyo, has blinded the minds of the unbelieving ones, so that the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should not dawn on them. So makikita natin, second week, bakbakan to ng mga nakatakip sa mata. No? Babakbakin natin. Ano yung mga nakabelo? Ano yung mga nakaharap sa mata nila? No? Eto po. Okay? For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments. Number 1, arguments. Diba? And every pretension. Naniniwala naman ako kay Lord. Diba? Kaya hindi makakatanggal. Tayo, pag nadinig na natin nun, ay wala na, hindi ko na ito masyashare, naniniwala na pala. Diba? Pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Hindi pwede. Hindi uubra yung sayo. Kailangan gugapin yan. At kailangan magpasakop ka sa kaligtasan ng Panginoon. Okay, now, all forms, what are these weapons we use in our warfare? What are these weapons? Okay, ano yung mga weapons na yon? All forms of prayer. Pangalawa, praise. So, yung panalangin, no? Pangalawa, yung pagpupuri. Kaya nga, dapat malakas din tayo sa worship. Hindi lang yung parang pangpaawit. Magsisimula na po tayo. Umawit muna tayo. Awit muna. O kaya naman, sige, umawit muna tayo habang iniintay natin yung iba. Pampaintay lang pala yun. Baga, parang yung kailangan nating bigyan ang Lord ng isang napakagandang pagsamba. Okay? Isang magandang pagsamba. Then, ano pa ang weapon? The Word of God. Yan, binabanggit na. Kasi bakit? Kasi magtatanggal tayo ng belo, kumbaga, susugurin natin ang kaaway, no? Yung bang, and then, the name of Jesus. Now, tingnan po natin ito. We must ask God to lift the veil from the unbeliever's spiritual eyes. Okay? Ayun. Now, mga kapatid, doon po sa manual, may mga nakalagay po doon. Pride, pagiging magagalitin, yung mga paniniwalang mali. Lahat yun, iisa-isahin yun. Babanggitin yun. Kaya hindi dapat tinatamad sa panalangin. Kailangan may persevering faith po tayo.
Okay, hindi pwede, Lord, lahat maligtas. Okay? Let God cry through us. Tayo iiyak ang Lord sa pamamagitan. Magsasalita, sisigaw ang Lord sa pamamagitan ng ating bibig. Okay? So, yun po ang focus ng pangalawang araw. So, after naming i-discuss yun, eto naman kami, para kaming mga tanggalan. Sa pangalan ng Jesus, tinatanggal namin in Jesus' name. No? Ako nga naisip ko, ispadahin ko yung mga pride na iniispada ko yan, lalo na, yung isang to. Parang gano'n. Pero totoo yun mga kapatid, bakit? Kasi, our battle is not against flesh and blood. Kumbaga, by words, we declare victory doon sa mga taong pinagpe-pray po natin. Okay? Now, week 3, revelation back with the firepower of prayer. Pray that the person's heart be prepared so that it will be good soil for the seed. Next, pray that Satan not be able to steal the seeds of truth. Pray that the word becomes revelation through the lifting of the veil. Okay? Pray that the word becomes revelation. So, ito yung mga pinapanalangin na. Pray that the root of pride in them be broken. Pray that the person comes to true repentance. Yun yung mga ipinagpe-pray natin, ano? And then, week 4, assaulting. Ano yung sabihin na assaulting strongholds? Ha? Tatalian? Attack. Okay, eto na, aatakin na sila. Assaulting strongholds in the mind. Eto na. Ang target natin ngayon yung mind na nung pinagpe-pray natin. Bakit kailangan yun? Okay? Mind and heart. Speculations. Yan. Yan ang mga stronghold sa isip. Yung speculation. Pangalawa, okay, sabi dito, every lofty thing raised up against the knowledge of God. Declare boldly that no weapon of Satan's will prosper. Bind his plans and stand against them through prayer. Pray that the unbeliever be shielded from Satan's thoughts and temptations. Never stop praying for hopeless cases, for no one is beyond the Lord's ability to convict or convert. Now, mga kapatid, sa oras pong ito, ang gagawin po natin, we will just pray. Lord, hayaan mo, Ama, na pataasin niyo yung aming pananampalataya na ang magiging tagumpay talaga ng bawat ministry namin ay kapag may matyaga na kaming manalangin. Okay? So, gawin po natin ngayon, tayo po ay magpe-pray